Magandang araw mga bata! Narito na ang ating aralin sa Language Quarter 1, Week 4, Day 1. Our objectives: name objects that are commonly found at home and use common and appropriate language to express a request or ask for a favor. Noong isang linggo ay nailahad natin ang kwentong ating napakinggan gamit ang sarili nating mga salita. Tunay ngang mahalaga na marunong tayong gumamit ng wastong mga salita. Narasnasan na ba ninyo ang humingi ng isang bagay sa magalang na pamamaraan? Sa tuwing kami ay nasa hapagkainan, palagi akong nagsasabi sa pamilya ko ng pwede po paabot ng kanin o kaya'y pahingi po ng tubig. Ilan lamang yan sa mga magagalang na salita kapag tayo ay may nais hingi. May karanasan din ba kayong ganito? So may karanasan din ba kayo sa paghingi ng bagay na sa magalang na pararaan sa iba't ibang sitwasyon? Ngayon may sitwasyon ako dito. So alamin natin kung anong gagawin nyo sa mga sitwasyong ito. Paano nyo ipapahayag ito ng may paggalang? Nais mong humingi ng baon sa iyong magulang pambili ng pagkain sa paaralan. Paano mo ito sasabihin ng may paggalang? May naisip ka na ba? So, maaari mong sabihin na, Mama o kaya Nanay, pwede po ba akong makabili? Yan. O makahingi ng pambili ng pagkain sa paaralan? O hindi nyo sasabihin, gusto kong bumili ng pagkain sa paaralan. O hindi ganun, no? Kasi kapag tayo ay pagalit, humingi, lalo tayong hindi bibigyan. Kasi mas maganda na natututo tayong humingi ng may paggalang. Okay? Hindi, o kaya iiyak ka. Bigla ka na lang iiyak ng malakas o magdadabog. Kasi hindi naman naintindihan ng nanay o tatay mo kung bakit bigla kang umiyak o nagdabog. So, manghuhula sila tapos ayaw mo pang magsalita. So, yun ngayon kadalasan ng mga bata. Kaya dapat sabihin ninyo ang inyong nais ng may paggalang para nauunawaan nila kayo. Kasunod na sitwasyon, nais mong humingi ng tulong sa iyong guro dahil nahihirapan ka sa iyong aralin. Paano mo ito sasabihin? Kunwari, medyo mahirap talaga yung aralin o kaya inantok ka ng araw na yun talagang hindi mo naintindihan. Paano mo sasabihin sa guro mo na hindi mo naintindihan? O iiyak ka ba kasi hindi mo naintindihan? Kadalasan ng mga grade 1, hindi naman lahat, pero merong mga umiiyak. No, meron namang iba na hindi naintindihan pero sasabihin na lang oo. Dapat nating sabihin ang totoo nating nararamdaman sa maayos na paraan. So, hindi ka iiyak bigla. Tapos ngangal-ngal ka na hindi na maintindihan ni teacher. Yung pala, hindi mo naintindihan ang aralin. So, sabihin mo, teacher, pwede po bang paulit ng aralin? Kasi hindi ko po naintindihan, nahihirapan po ako. O kaya, maaari nyo po ba akong tulungan dahil nahihirapan po ako sa ating aralin? Yan. Ikatlong sitwasyon, nais mong maglaro kasama ang iyong mga kaibigan. Paano mo ito sasabihin? O, sasabihin mo lang, Hoy! Laro tayo! Tara! O, syempre, hindi dapat ganun. Kumari, hindi naman siya pinayagan ng nanay niya. Pwede mo siyang ipagpaalam sa nanay niya. O, sabihin mo na lang na, pwede po bang maglaro? Kunwari, ang pangalan ng kaibigan mo ay si Leo. Pwede po bang maglaro si Leo? O kaya naman, nakita mo na si Leo sa labas na naglalaro at nais mo siyang yayain, Leo, pwede ka bang maglaro? O kung wari may kalaro si Leo na ibang bata, sasabihin mo, Leo, halika, dito ka saan makapaglaro, hindi sa kanila. So, hindi yun ang nararapat na salitang gamitin natin. Dapat may paggalang. Ika-apat na sitwasyon, nais mong humiram ng lapis sa iyong klase para sa iyong gawain, paano mo ito sasabihin? Basta mo na lang ba hahablutin? Nang walang pagpapaalam? O kaya, bigla mo kinuha, sinabi, pahiram nga ng lapis? O ganun ba natin sasabihin? Syempre hindi. Dapat sabihin natin, pwede ba akong makahiram ng lapis? At syempre, pagtapos kang pahiramin ng lapis, dapat magpapasalamat ka. So, ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano gumamit ng mga salita sa paghingi ng isang bagay o paghingi ng pabor sa kapamilya, kaibigan, kaklase o sa mga nakakatanda sa atin. Gayon din ang tono ng boses na dapat nating gamitin sa paghingi ng pabor o pakikiusap. Yan. Dito, makikita na
sinabi na pwede pong pahingi. Halimbawa, kayo ay kumakain, madalas ito yon. Kunwari, gusto mo ng ulam, naubusan ka na ng ulam. Pwede po bang pahingi ng ulam? Kaya ipapaabot mo ang tubig. Pwede po bang paabot ng tubig? Pwede po bang paabot ng kanin? Yan. So, hindi yung paabot nga ng kanin, okay, iyak ka, wala ng tubig, gusto kong tubig. So, hindi ganun yun. Dapat gagamit tayo ng magagalang na salita. Pwedeng-pwede po ba? Maaari po ba? Yan. Pakiusap po. Ito naman, hihiram ka ng lapis. O, pwede bang makahiram? Yan. Okay? Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi mo siya basta kukunin. O kaya, kailangan mo ng pambura. Wala kang pambura. Tapos nakita mo yung katabi mo may pambura sa kanyang lapis. Bigla mo na lang kinuha, nagsusulat pa siya. So, magagalit siya sa'yo. Okay? Tapos bigla kang iiyak. O, sasabihin mo, ayaw niya po kasi magpahiram ng lapis. Gusto ko po magbura. O, paano naman hindi magagalit yung kaklase mo? Basta mo na lang kinuha ang kanyang lapis. Nagsusulat siya. Dapat sasabi tayo ng maayos. Yan, ito. Pwede bang makiabot? O, kunwari, kumakain kayo ng mga kaibigan mo. O kaya, birthday party, dumalo kayo. Tapos may nais kang ipaabot. Pwede bang makiabot? O kaya, pakiabot po? Yan. So, ang mga salitang paki na katumbas ng salitang tabi sa Bicol at palihog naman sa Bisaya ay ginagamit natin kung tayo makikipag-usap o hihingi ng pabor sa magalang na paraan. O yan, paki, yan, tabi, yan. Ito yung nanay ko kasi Bicol, narinig ko sa kanya yung tabi. Okay? So, eto pa ang mga halimbawa. Tatay, maaari mo ba akong turuan sa aming aralin? Ang sabi ng tatay, sige, tuturuan kita. Kung hindi ka sasabihin, ibigla kang iiyak sa tatay mo. Tapos hindi ko maintindihan yung aralin turuan mo nga ako. O, hindi ganun, dapat magalang. Nanay, pwede mo ba akong samahang matulog? Sige anak, tabi tayo matulog. Halimbawa, medyo natatakot ka o may sakit ka. Minsan gano'n, nakakaramdam ng takot pag may sakit. So, pwede kang humingi ng pabor sa iyong nanay na tabi kayo matulog. So, ano-anong mga salita ang ginamit ng bata upang manghingi ng tulong o pabor? Yan. So, ang mga bata ay gumamit ng mga salitang maaari at pwede po sa paghingi at ng tulong at pabor. So, anong napansin ninyo sa ginamit na boses kapag humihingi ng pabor? So, dapat ay mahinahon, hindi galit, hindi pasigaw. Yan, bukod sa mga salitang ginamit ng mga bata sa napakinggan ninyong usapan, mayroon pa bang ibang mga salitang maaari natin gamitin kung tayo hihingi ng tulong o pabor? May iba pa ba kayong naiisip? O sabihin nyo nga kung ano yung mga lengguwahe. Kung kayo ay taga-ibang lugar, ano yung mga lengguwahe na ginagamit nyo sa paki? O yan. Kumbaga sa Bicol, tabi, at yung sinabi kanina sa Bisaya, so sa inyong lugar, ano ba ang ginagamit? Sige nga, sabihin nyo. O, tandaan na bukod sa pagiging magalang at paggamit ng wastong mga salita kapag tayo hihingi ng tulong o pabor, mahalaga ring naaayon ang tono ng ating boses, ganoon na rin ang ekspresyon ng ating mukha. May ipapakita akong larawan. Ang mga larawang ito ay kadalasang makikita sa loob ng tahanan. Sabihin kung ano ang nasa larawan. Ano ito? Laruan. Basahin nyo nga. Laruan. Ano ito? Bag. Basahin nyo nga. Bag. Ano naman ito? Yan, aklat o libro. So, magkaiba ang aklat sa notebook ha. Yan, kadalasan kasi nagkakalito ang mga bata. Ang aklat, binabasa. Ang notebook, sinusulatan. Ano ito? Yan, ventilador. So, ang Tagalog ng electric fan ay ventilador. Ano naman ito? Unan. Unan. Ito, sandok. O magkaiba ang sandok at kutsara. Ang sandok mahaba at ginagamit sa ulam. Pansandok ng ulam, kaya nga sandok. Samantalang ang kutsara, malit lamang at ginagamit para isubo sa ating bibig. Okay, tandaan, dapat gamitin ng humihingi o nakikiusap ang isa sa mga magalang na salita upang humingi ng bagay, habang ang nagbibigay naman ay dapat magbigay din ng maayos. So halimbawa, nakiusap ng maayos yung humihingi.
Yung magbibigay, dapat maayos din siyang sasagot o tutugon dun sa humihingi. Ngayon na ito, kung tayo ay face-to-face, maaari i-acto to ng mga bata o i-aarte nyo. Ayan. So, ngayon, sabihin na lang natin kung paano nyo to gagawin. Hihiram ng laruan sa kapatid. Paano ka hihiram? O, pwede ba kuya o ate na pahiram ng laruan? Yan. So, syempre, hindi naman sasagot si ate o si kuya na, ayun na nga, ikaw na gumamit. O, so, hindi dapat ganun, di ba? O, sige, eto. O, kaya naman, gusto mo pang maglaro. Sabihin mo, pwede mo namang sabihin, sandali lang, matatapos na ako. Okay? Next, ipapakuha mo ang sandok. O, pwede po bang makikikuha ng sandok o kaya maaari po bang paabot ng sandok? Magpapaturo ka magbasa ng aklat. Bawa kay ate o kay kuya, ate, pwede mo ba akong turuang magbasa ng aklat? O, syempre, sasagot ni ate, o sige, halimbawa, busy si ate, nag-aaral. Sabi, sandali lang, tatapusin ko lang ang aking araling, tuturuan kita. Next, ipapaabot ang bag sa nanay. O, nanay, pwede po bang paabot ng bag ko? Yan. So, yun yung mga halimbawa ng magagalang na salita na ginagamit natin pag tayo hihingi ng tulong o pabor. Yan. So, eto, may isang bata na nais humingi ng biskwit sa kanyang ina. Paano niya kaya ito sasabihin? Kayo nga? O, hindi ka iiyak, no? Dapat sabi mo, nanay, pwede po bang pahingi ng biskwit? Hindi, iiyak ka. Gusto ko ng biskwit. O, hindi ganon. Ngayon, magbigay ng mga bagay na gusto mong hilingin sa iyong magulang. Paano mo ito sasabihin? Ano ang salitang gagamitin mo? O, halimbawa, gusto mo nung paborito mong laruan. O, paano mo yun sasabihin? O, pwedeng nanay, pwede po bang bilhin natin yung laruan? Kapag sinabi ng nanay na, anak, sa susunod na lang kasi kulang ang pera ko, huwag kayong magagalit. Dapat inuunawa natin sila na hindi laging may pera. Minsan kasi sakto lang ang pera ng mga magulang. Pambili ng mga pangunahin nating pangangailangan, lalo na ng pagkain. So, mas dapat unahin yun kasi hindi nyo naman makakain ang laruan. O, magbigay naman ng bagay na gusto mong ihingi ng tulong sa iyong guro. Paano mo ito sasabihin? Halimbawa, magpapabukas kayo ng pagkain kasi masyadong mahigpit ang pagkakasara. Kung ano yung baunan nyo. Pwede po bang pabukas ng baunan? Hindi yung, teacher, pabukas nga. O, hindi dapat ganun. Dapat, pwede po ba? Maaari po ba? Pabukas po? Makikibukas po? Yan. So, ano ang tamang paraan sa paghingi ng isang bagay o pabor sa ating kapamilya o kaibigan? Halimbawa, sa kaibigan mo, gusto mo na tulungan ka dun sa gawain mong bahay. Yan. Kunwari, pinagdilig ka ng nanay mo. Tapos, maglalaro kayo, sabi ng nanay mo. O sige, pwede ka maglaro pagkatapos mo magdilig. Yan. Tapos, sumating yung kaibigan mo para mabilis kayong matapos. Gusto mong humingi ng tulong sa kanya sa pagdidilig. O, pwede mong sabihin na, pwede mo ba akong tulungan magdilig para makapaglaro na tayo? Kasi kailangan ko muna itong matapos. Pero bilang kaibigan, syempre dapat hindi mo sasabihin, ayoko nga. O, tulungan mo siya. Ang bawal naman, bawal kang magbuhat o magdilig. Sabi mo, pasensya ka na ha, kasi bawal ako magbuhat ng mabibigat. Okay? So, sasabihin at ipapaliwanag lagi natin ng maayos. So, ano ang tono natin sa paghingi ng mga ito? So, dapat hindi tayo galit, mahinahon. Paano kaya kung nasabi din naman natin ang mga magalang na pananilang, ngunit ang boses natin ay hindi tama? Halimbawa, makikiabot nga ng pagkain. O yan, nasabi natin yung makikiabot. Pero ang tono ay pagalit. So, hindi pa rin yun maayos. Okay? Kahit na ginamit mo yung pwede, maaari, pero galit ka naman. So, napag-usapan na natin kung paano tayo humihingi ng mga bagay o pabor sa ating kapwa-tao, sa kapamilya, kaibigan, at mga nakakatanda. Ngayon naman ay gagawa tayo ng kahilingan sa Panginoon. Kayo ay bubuo ng panalangin para sa inyong sarili o para sa kapamilya. Yan. Okay, so dito, syempre, dahil nasa online kayo, paano naman kayo hihingi, di ba? Kakausapin natin ng Panginoon. Paano na ba natin kinakausap? Sa pamamagitan ng pagdarasal. So, kung may nais kayong hingin na pabor, paano nyo gagawin yun? Okay, so pwedeng
Sa pagdarasal, syempre pupurihin niyo muna siya. At pag dumating na kayo sa punto na halimbawa may sakit ang nanay niyo o kaya may sakit sa pamilya, gusto mong hilingin na naway gumaling sila, so kausapin mo siya ng maayos. Huwag kang hihingi na sana po magkaroon ako ng maraming laruan. So hindi dapat ganun ang pagdarasal natin, no? O yan, halimbawa naman, gusto mong gabayan ka ng Panginoon para makatapos ka ng pag-aaral. Yan, kaya lang lagi kayong gipit at nag-aalala ka na baka tumigil ka. So, pwede kang humingi ng favor sa kanya na may magalang, na parang kahit sa isip lang, no, alam niyo ng Panginoon. So, ngayon, lagyan ng check kung tama ang salitang ginamit sa paghingi ng pabor o pakiusap at X kung hindi. Pakibukas naman po ng pinto. Check or X. Yan, so ito ay check. Next. Maaari ba akong humiram ng lapis? Check. Nanay, makikipaglaro ako sa labas. Nanay, makikipaglaro ako sa labas. Ano to? X. Wala siyang magalang na salita. O dapat, nanay, pwede po ba akong makipaglaro sa labas? Next, hoy, pahingi nga ng papel. O, X to. Dahil dyan. Tatay, pakiabot naman po ng baso. Ito ay check. Okay? Yan. So, sana may natutunan kayo ngayong aralin natin ng tamang pag-uugali. Tandaan, ang batang magalang, dangal ng magulang. Paalam, ang tabayanan ng ating susunod na lesson.